Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat at syempre saan ka man naroroon ngayon, nakikinig syempre dito po sa ating Subscribers Hilakbot Stories. Hello po sa inyo, ayan. Kung nasaan man ako ngayon, tama po, nasa kusina tayo magkikwentuhan ngayon at syempre mga kwento na galing kina Ryle, Joe at Manny ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. Nasaan ka man naroroon sa loob o labas ng Pilipinas, OFW o hindi, mga regular nating tigapakinig o kaya mga silencers, hello po sa inyo. Makikita ninyo kumakaway-kaway tayo dyan. Ibig sabihin, taped as live ang ating SHS segment ngayon. Kung sasabihin na naman ng iba dyan, wala naman akong makita, Sir Red, sabi niya, huwag na kayo mag-inarte, tama na yan. Ito na tayo sa SHS. Umpisahan natin sa kwento na ipinadala sa pamamagitan ng sindakstories2008@gmail.com sa ating unang kwento na gawa o ipinadala sa atin ni Ryle. Hello sa inyo, Kuya Red. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Ryle. Maraming salamat nga po pala sa pagtampok ng nauna kong kwento tungkol sa amin ng nanay ko. Kaya ngayon naman, may isa na namang karanasan akong gustong ibahagi at isang pangyayari po na magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Kahit ilang buwan na ang lumipas. Nakatira po ako noon sa isang university dorm dito po sa Iloilo. Simula first year hanggang ngayong third year na ako, marami na akong pinagdaanan doon. Pero sa lahat po ng iyon, hindi ko malilimutan ang naganap noong September 30. Gabi noon at napakatahimik ng paligid. Nasa mesa ako at abala sa paggawa ng aking thesis. Sa kabilang side naman ng dorm, merong matron at ang president namin ay nagbibilang naman ng barya. Talagang ordinaryong gabi lang sana iyon hanggang sa bigla po ay lumindol. Hindi po ito basta-basta pagyanig. Malakas na malakas at sa tansya ko nga po ay umabot ng halos 5 minuto ang itinagal. Kung kaya't nagtakbuhan po kami papalabas ng kwarto. Dala ang kaba at takot. Ang sabi nga nila noon ay nasa 5 of something, magnitude 5 yung lindol na yon. Ramdam ko pa rin talaga yung pag-alog kahit na nakatigil na po ang lupa. Nang matapos po iyon ay bumalik na kami sa aming dorm. Pero may kakaiba na. Hindi ko po maipaliwanag pero parang may bigat na nakadagan sa dibdib ko. Para bang may kung anong hindi nakikita pero ang ipinagtataka ko talaga, Kuya Red, ramdam na ramdam ko siya. Kaya naman naisipan ko po na magrosaryo. Nagplay ako sa YouTube ng English version para masundan ko ng siya. Talagang English version. Ayan, para daw masundan daw niya ng maayos. Ay wow ka naman talaga dyan. Pero yun nga, ang sabi niya, kahit anong pilit ko, hindi ako makafocus. Parang may pumipigil. Kaya nagpasama ako sa roommate ko. Pumasok kami sa kwarto ng matron at konting paglalarawan ko lang po, Sir Red, ha. Maliit lang ito na studio type. Masyado bang maarte yung matron o matron, parang ganon. So may 2 kama. May kisame, may fan sa kisame at ang cabinet nakaharang sa bintana. May kurtina po doon na nakasabit. So isinara namin ang pinto. Nagsindi pa nga ng kandila at nagsimula kaming magdasal. Sa una po ay normal lamang. Tahimik at napaka-payapa. Parang pareho yung tahimik at payapa. But anyway,
Hanggang sa bigla po akong napatingin sa cabinet at sa isang iglap, may malamig na hangin na dumampi sa amin at hindi po ito simpleng lamig lamang, kundi yung tipong tatagos talaga hanggang sa kaibuturan ng buto mo dahil pagtingin ko sa gilid, meron pong anino. Malaki at hugis lalaki. Hindi po siya gumagalaw. Gayon din yung kurtina. Tiningnan ko ang electric fan pero naka-off kaya walang dahilan para may gumalaw. Pero naroroon po talaga yung nakikita kong iyon. So nagkatinginan kami ng roommate ko at walang sali-salita pero pareho naming alam na may iba kaming kasama sa kwarto. Hanggang sa lalong bumigat ang pakiramdam ko. Parang kulang ang hangin. Para bang masikip kahit daw napakaluwag nung kwarto. Ramdam ko ang pawis ko na talagang nanlalamig pero tuloy-tuloy ang pagtulo nito. Nakita kong nakatingin ang roommate ko sa likod ko tapos dahan-dahan siyang tumingin sa ibabaw ko. At doon na ako nagsalita. Nagbinata pa. Alam ko, marami sila sa likod ko. Hindi ko man sila nakikita lahat pero nararamdaman ko po talaga. Hindi ko na kinaya hanggang sa lumabas na lamang ako ng kwarto at halos hiningal ako. Hanggang sa doon nga nakita ko na naman ang mga kasama kong nagbibilang ng barya kanina kaya pumasok na lamang sila at ipinagpatuloy ang dasal. Sabi niya, matapos daw noon ay naging tahimik na ulit. Wala na daw pong nagpaparamdam at sana nga ay wala na. Pero alam kong hindi lamang po iyon isang kwento. Marami pa po akong experiences at balang araw ay maikikwento ko rin siya dito po sa inyong programa, Sir Red. Muli maraming salamat at maraming salamat daw sa pagbabasa ng aking istorya, Kuya Red. God bless and more power, sabi niya dito. So sa inyong palagay, ano kaya yung pahiwatig nitong anino na sinasabi ng ating sender, first sender dito po sa ating unang istorya na kung saan sinabi nga din, medyo nahiwagaan ako doon sa sinabi nung alam ko marami sila sa likod ko. Parang ganun. Tapos nasa cabinet, parang ganun yung pagkakaintindi ko. Or medyo wasak lang talaga yung pagkakaintindi, comprehension ko ngayong gabing ito. Habang nire-record natin siya ng 11:08 ng gabi. Once again, maraming salamat at hello sa mga nakikinig sa atin, lalong-lalo na mga channel members, yung mga regular nating tigapakinig, mga silent listeners natin. Maraming salamat po. Siyempre, sa pakikinig o panunood ng videong ito. Kahit na alam niyo hindi niyo na ako masyado nakikita pero importante nakikita niyong gumagalaw na ako ngayon. Ibig sabihin hindi ako AI. Sapat na sana po yan. And pasasaan pa at doon din naman ang punta niyan. Magpapakita ako sa inyo baka mamaya hindi nakasayad ang pa ako sa lupa. Parang ganun. Ito hanggang dito lang muna tayo, okay? Second story natin ay galing naman po sa ating isa ring masugid na tigapakinig at siya po ay avid listener since 2019 at sabi niya, just call me Joe. At itong kanyang kwento po, scary encounter na ito, medyo nabibisaya pa ako doon, ay scary encounter daw niyang ito ay nanggaling o naganap sa Baguio City. October 15, 2023. Clear daw na na-remember niya ang exact date because yung trip daw nilang ito supposedly ay birthday salubong with my working friends. O workmates siguro mas magandang pakinggan. But anyway, it was only a quick overnight getaway so we decided to book a transient and walking distance lamang siya from Burnham Park. At yun po yung isa sa mga nakapag-decide o deciding factor kumbaga kung bakit pinili namin ang lugar na iyon. Siyempre,
very convenient and of course cheaper compared sa ibang hotels. Dumating po kami ng Baguio mula Manila around 5 to 6 a.m. and we went straight doon sa transient house hoping na makapag-check-in kami ng maayos. But unfortunately, yung caretaker po, sinabi niyang hindi pa daw ready yung room. So, we decided na iwanan na lamang po namin yung bags at mag-ikot-ikot na o simulan na ang aming pag-iikot-ikot sa Baguio. And sabi din nung caretaker, after lunch, eksakto sa pagbabalik namin ay ready na siya for check-in. Which is true. Dahil may mga friends din po tayo, may mga property sila dyan sa Baguio. Ayoko na lang i-promote. Yun nga, talagang check-in time kadalasan is 2 p.m. Actually, hindi naman kahit hindi sa Baguio 2 p.m. tapos ang out mo kinabukasan is 12, parang ganun. Di ba? 12 ng tanghali, ibig ko sabihin. Di ba? Para mabigyan ng daan yung paglilinis nila mula doon sa mga pinakahuling gumamit na nag-check-in ng 12 noon. So at least bigyan nyo sila ng 2 oras para makapag-linis. That's why 2 p.m. ang check-in time talaga. But anyway, nung bumalik na po kami ng transient house, late afternoon na. Pero very disappointing po si Red dahil hindi naman siya well-maintained. Tapos yung mga kurtina, beddings sa kitchen at yung bathroom po ay dirty. But since paid na po siya at talagang kami po ay napagod sa pag-stroll, we just didn't bother to make deal out of it. Just to give a quick visuals on how it looks, our room is located at the 3rd floor. A small lobby going into the room, just 2 rooms in that floor. Tagalog na lang to. Sabi niya yung transient room nila may 2 bedroom. 1 room next to the front door, tapos second on the other end of the corner of the room. Sabi niya, meron pong malaking window sa second room and outside that window ay meron daw pong small balcony. So sabi niya, nung nakapag-shower na sila at nag-decide sila na manood ng TV, a few minutes later, na-notice ko na tulog na pala yung mga kasama ko. It was almost 6 p.m. when I noticed knocking. But think of it as coming from the other room. So, I brush it off, sabi niya. So, wapakel siya. Hanggang sa napagtanto niya na kahit siya po mismo ay dumedma-dedma na talaga sa naririnig niyang knocking, tuloy-tuloy pa din daw po for several times hanggang sa bigla na lang daw po naging quiet. I actually felt cold nung moment na may nagna-knock sa pinto, but since we were in Baguio, hindi ko siya inisip na very strange. Nang nagising nga po kami kinabukasan, bumili kami sa labas ng pagkain namin and then, hindi siya kinabukasan, sorry. Sabi niya, nung gumising kami later that night, niyaya ko yung mga kaibigan ko na bumili ng food and then pagkatapos ay bumalik na kami sa transient para late dinner. So habang kami po ay kumakain, yung second friend na kasama ko kanina ay bigla pong nahulog sa kanyang kinauupuan. Basta't bigla pong alam mo yun, yung kanyang upuan ay nag-broke talaga si Red, as in na para pong forceful na as if someone pushed him. Good thing, hindi naman po siya nasaktan. Hanggang sa nung matapos ang dinner, kami po ay natulog na rin. But maybe after a few hours, I suddenly woke up hearing the same knocking sound. By this time, si Red ay talagang napakalakas na. Doon na ako natakot kasi napaka-imposible naman na may gagawa nun in the middle of the night. After the knocking sound, ito pa kasi ang ikinatakot ko.
naririnig ko po na parang pinipihit-pihit yung doorknob na katulad po ng, alam mo yung parang someone is trying to open o gustong pumasok doon sa loob ng aming room. And then after that, nakarinig po ako ng footsteps na parang patungo sa direksyon ng aking kama. I actually tried to think maybe my other friend went to the bathroom. But however, as I moved closer to the other side of the bed, I felt my friend was still beside me. My other friend is on the other bed snoring. Na-confirm ko na wala ni isa sa amin ang nag-CR. Masyado na ring parang nagiging mabigat yung feeling ko at that moment talaga, Sir Red. And then suddenly, yung friend ko na natutulog sa tabi ko spoke asking if I'm awake and if I also heard the noises, sabi niya. So ibig sabihin, pareho pala kami na nakadinig nung same noises na iyon hanggang sa nung ako po ay tumingin sa gawing window, ewan kung bakit may nakita po talaga akong shadow that quickly disappeared na parang nag-passed by. Take note, Sir Red. Ang mas ikinatakot ko dito ay nasa 3rd floor kami and it's very impossible na shadow iyon mula sa kung sino mang buhay na katawan na nanggagaling o kaya naman ay naglalakad outside o sa ibaba ng aming transient house. Hindi lamang po ito ang mga na-experience ko doon, Sir Red. So please, bigyan niyo po ako ng mahaba-habang oras pa para nang sa ganun ay makapag-share ako sa inyo. Patiktik po ang Team Hator, sabi niya dito. Well, in fact, kung susumahin, parang naisama na natin to sa isang regular episode eh. But anyway, okay lang kasi nilagay ito. Sabi ko na pending na kasi tayo ng gusto. But anyway, sabi nga natin, hindi na tayo nagulat. Wala na, I mean parang hindi na very unusual talaga na makaranas ka ng something like this sa Baguio, lalong-lalo na sa mga lugar na malalamig, di ba mga katulad niyan. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung lamig kasi, yung natural na lamig ng isang lugar, yan yung mas nakapagbibigay talaga sa inyo ng parang eerie vibe, na parang doon na maglilikot ang iyong isipan na sasabihin mo na parang merong sumusunod o kaya may something sa likuran ko, parang ganon. Or kaya kanina pa niya ako pinagmamasdan, parang ganon. Yung bang parang ako lang naririto sa room, ako lang naririto halimbawa sa kusinang ito tapos biglang, di ba, biglang parang feeling ko ang sikip-sikip kasi ang dami-dami natin. Parang ganon. Totoo po yan kasi kumbaga parang tulad ng sinabi ko nga, di ba, yung natural o yung natural na pagkalamig sa isang lugar, yan talaga yung isa pa sa nakakapagparamdam sa iyo na parang something spooky, di ba, parang ganon. Kaya marami tayong mga kwentong katatakutan, mga kwentong multo talaga pagdating po dito sa Baguio City. Kaya kung meron ka rin, ibahagi mo na rin para nang sa ganun ay maisama natin din sa isa pong i-feature natin o kaya sa isang complete episode or compilation ng mga multo encounter, scary encounter sa Baguio City. Well, in fact, may mga nauna na tayong mga kwento. Hanapin nyo lang Baguio Ghost Stories or Baguio Horror Stories, Hilakbot. Lagay nyo po yung pangalan na Hilakbot para makita at mapakinggan nyo para sa mga baguhan lang po sa ating channel. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Approve! Third and last story na po tayo mula naman dito kay Manny. Ipinadala sa pamamagitan din ng ating email sindakstories2008@gmail.com. By the way, sa lahat ng ating mga channel members, mamaya po ilalagay natin syempre ang mga pangalan po ninyo dito po sa screen at nang sa ganon ay mapasalamatan po namin kayo. Hindi ko man kayo mapasalamatan ng personal, it's just because nagbabago po yung listahan natin. Kaya kung kailan inedit itong ating episode na ito, doon lang po natin ilalagay yung mga names ninyo. Okay? So ibabahagi naman daw po dito ni Manny ay ang kanyang karanasan nung namatay ang kanyang lola na kung saan nagpasama daw ang kanyang uncle na lasing na matulog sa kanyang bahay dahil mag-isa lamang daw yung uncle niya nung time na iyon
at kung susumahin sa memorya niya para magpapasado 12:00 na daw iyon ng hating gabi. So dahil nga hindi din po siya makatulog, mag-isa na nanood. Sabi niya, mag-isa po akong nanood nung time na iyon bilang pampaantok. So parang sabi niya dito, Puso ng Pasko yung pinapanood niya, parang ganon. Tapos nasa probinsya ng Pangasinan, sabi niya, nung time na iyon sila. Hanggang sa nagulat na lamang ako, Sir Red, dahil bigla pong bumukas ang radyo. Siyempre natakot po ako dahil ang sumunod po doon ay ang pagpaparinig sa akin ng para pong sandals na may takong. Na parang ito daw naririnig niyang ito ay papunta sa bahay ng tito daw niya. Basta't nadidinig niya na approaching doon sa pinto ng bahay ng tito niya. Ayan, hinihilot ko na lang po. Hanggang sa tinignan ko nga po yung pintuan dahil meron po siyang siwang sa ilalim po nun na kung saan doon mo makikita kung may anino ng tao na nagmumula doon sa labas. Or kung hindi man anino, sabi niya makikita mo talaga kung merong paa ng tao sa labas na nakatapat sa pinto. So dahil dinig na dinig ko po yung parang ganun nga na tunog, mas natakot ako nang ang sumunod ay parang naglalaro na daw po ng kadena. So sinilip ko pero Sir Red, natakot ako dahil wala akong nakitang paa. Gayon na lamang po ang panghihilakbot ko noon dahil bigla-bigla ay nadinig ko na po yung tunog, yung lahat ng tunog na una kong napakinggan na para bang nagpapalibot-libot na sa buong bahay. Hanggang sa madidinig mo na rin po talaga yung mga tuyong dahon sa bakuran. Sa sobrang takot ko ay ginising ko si Tito, ngunit hindi po siya magising talaga. Hanggang sa naalala ko na lamang po, ito sabi niya ha, babasahin ko lang, hanggang sa naalala ko yung sandalyas ng aking lola na parang may takong, sabi niya. So hindi siya talaga sure doon sa sandals na may takong. Baka hindi kaya yung pretty sure ako yung yung parang mga bakya siguro, mga sinusuot nila lola, ganyan. Or basta something na nagke-create ng ganung tunog na lang. Kasi si Manny po ang naka-experience, so huwag na lang natin questionin. Basta parang ganun daw yung tunog. Hanggang sa naalala niya na yung sandalyas ng lola niya ay ganun daw yung tunog. Kasi pinamana daw niya ito sa sender natin na si Manny bago siya namatay. Nasa kabilang bahay daw po yung sandalyas na iyon. So sa takot ko noon, Sir Red, ay talagang hindi na ako natulog hanggang sa pinaabot ko na po talaga ang umaga. Marami pa po akong karanasan na ibabahagi sa inyo at sa susunod ko na lamang po ito isi-share. Maraming salamat sa inyo, Sir Red, at sa inyong channel. Update mo po ako if mapi-feature ang akin. Sabi niya maraming salamat po. Sina Admin Clay po ang mag-a-update at kung sakali man na nasundan mo na yung link ng ating YouTube video para po sa inyong SHS episode, maraming salamat guys. Okay? Ayan, baka alam mo yung pahiwatig lang sa'yo siguro ni lola mo, yung bakit iniwan mo, hindi mo siguro sinuot kasi yung sandalyas na yon. Parang ganon. Mayroon kasing may mga guys ito based on my own experience lang, ikikwento ko lang. Yaman din lang na parang nandirito lang tayo sa kusina, bisita ko kayo, nandyan kayo nakikinig sa may sala. Parang ganon. Parang sa akin lang, alam mo yung parang kapag kasi ang isang sabihin na nating malapit sa'yo, tapos binigyan ka niya ng something, kahit anuman yan, kahit damit, panyo, ang common notion kasi natin parang natatakot tayo kasi parang iisipin natin parang may babalikan siya dito. Well, in fact, sabi ko nga sa inyo, di ba, ang kamatayan ay yun na talaga hangganan ng mga buhay ng mga tao dito sa lupa. At hindi na po sila babalik kahit na sabihin na natin naniniwala yung iba sa resurrection, I mean sa reincarnation, ganyan. Reincarnation, it's the correct term. Hindi na sila babalik in all forms di ba? Kaya parang kumbaga i-cherish nyo na lang, tapos why not, di ba? Ipakita mo pa rin na suot-suot mo o kaya naman tinatago mo talaga siya. Yung parang
pagpapahalaga mo yun dahil yun yung nananatili na lamang na alaala na sabihin man natin kahit non-living thing yan, yun na lang yung katangi-tangi makakapag-remind sa'yo ng isang bagay tungkol sa kanya at sa dinami-dami ng pwede niyang mapagbigyan o kaya pamanahan, di ba? Ikaw yung pinakauna niyang naisip, ikaw yung talagang pinamanahan sa'yo. Kumbaga, itago or alagaan mo. Kumbaga, yan ay magiging reminder nga sa'yo na nandyan lang siya araw-araw. Di ba? Parang ganon. Kaya, katulad sa akin, may mga friends din naman ako na nauna na sa, alam mo na, sa ibang dimension. Hindi to yung parang na sleep paralysis tas nagising na lang sila, nakita nila yung katawan nila. Hindi ito yan, yung talagang literal na sumakabilang buhay na. Tapos na ang kanilang mission dito sa mundo, mga kaibigan ko. May mga nagbigay sa akin panyo, meron na din sa akin t-shirt nga at saka may sapatos pa nga So hanggang ngayon, nasa ko po siya, nasa possession ko siya. Dahil yun na lang yung parang iniisip ko na tsaka ginagamit ko siya. Totoo yan. Na yun na lang kasi yung parang iniisip ko na parang nandirito siya. Ma-feel kong nandirito siya. Diba? Kayo din ba? Ganun din ba yung ibig sabihin yung take ninyo dito? Pareho lang ba tayo ng iniisip? Or kung meron man kayong salungat na pwedeng maikwento sa amin at kumbaga kontra doon sa sinabi ko sa ideology ko, ibig ko sabihin, pwede nyo pong i-comment yan sa baba ng videong ito at ako po'y nagpapasalamat once again sa mga silent listeners, mga regular listeners, mga channel members. Thank you very much sa inyong walang sawang pakikinig dito po sa walang kasusta-sustansya na SHS segment. Channel members sa mga kumakapit sa matigas at tumihimas sa madulas, maraming salamat din po sa inyo at walang sawa din po kaming magpapasalamat sa pamamagitan ng pagpapakita ng inyong mga pangalan dito at pagkaway sa inyo, pag-hello sa inyo. Thank you very much. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan para wala ng galingan para lahat tayo ay solid. HTV. Positive. Love you guys. Bye. May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.